Wag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to. Yes, what is your point of order, Honorable Tulfo? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi po pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent dito ngayon sa natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Poa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Okay, I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. Witness, bukod sa OVP at saka DepEd, we're talking about confidential funds, meron pa ba ibang ahensya ng pamahalaan na inaudit nyo ang kanilang confidential funds? Based on the GAA po, meron may mga other agencies na may allotment for confidential fund. Kaya nga, meron kayong mga na-audit. Yes po, Your Honor. At dito sa mga ahensyang na-audit ninyo, magkapareho bang utilization nila ng confidential funds sa OVP, DepEd under BP Sara and those agencies na inaudit nyo? Yung utilization naman po ng confidential fund ay separate and distinct for every agency since yung kanilang utilization ay based on their mandate or operations. Okay. Sila ba'y gumamit ng mga aliases, gumamit ng mga pangalan chichirya, etc.? Yan Para po sa ay mga informants? yan po ay hindi ko na ang alam ko po ay hindi ko po ma-determine based on the documents submitted since hindi naman po naka-indicate dun sa kanilang submission na yung mga pangalan na nandun ay aliases or not. Okay. Noong April 2026, nag-issue kayo ng disallowance sa OVP and its officers para at the same time ipinasusoli nyo yung parte ng confidential funds. Can you repeat your question po, Your Honor? I think that was April of 2025. Nag-issue kayo ng, pinasusoli nyo ilang parte ng confidential funds ng OVP. I do not have personal knowledge na po about yan since wala na po ako sa ICFAO noong February 12, 2023 po. Okay. Anong reason ba't pinasusoli yung parte ng confidential funds na disallowed? What are the reasons? Wala po akong personal knowledge about dyan since hindi naman po ako yung nag-issue ng disallowance. Since nung na-issue po yung disallowance ay na-transfer na po ako to other agency of the COA. Okay. I think it was April 10, 2026. So wala na po kayo doon. Yes po, Your Honor. Okay. Sinabi kahapon ni Attorney Poa na binanggit niya ata yung COA circular ng 1992, if I'm not mistaken, na hindi dapat banggitin yung pangalan ng mga recipient dahil for reasons of security and national security. Security ng tao, ng recipients and national security. Would it compromise sa tingin po ninyo yung security ng informant kung hihingan nyo sila ng resibo patungkol sa mga gamot na natanggap nila mula sa confidential funds? Katulad nga po nung sinabi ko during my testimony, ang hiningi po namin ay yung proof ng pagbili when it comes to the official receipt and the sales invoice po.
Correct. Alam mo, resibo, bumili ng maintenance or antibiotics, yung ganong klaseng resibo dapat iba ang hinihingi nyo. Yes po, Your Honor. Pero ang sinasabi nila, yun daw ay magdi-jeopardize ng magkakaroon ng problema sa national security. Actually, yung minention po nila na circular, which is yung 1999 is already repealed na. Repeal na. Opo. Pero just the same, sa tingin niyo ba yung pagbibili ng chichirya o dili kaya pagbili ng shampoo o suka sa sari-sari store, would that jeopardize the national security kapag yan ay binulgar sa inyo, binigyan ka ng sibo? Hindi po. Thank you. Thank you, Mr. Presiding Officer. Testigo. Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa. Is this correct? Ang sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited Okay. po. So, if this is not allowed or prohibited, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay na mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random. Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Itong mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about sa status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Next would be our Senator Judge Padilla. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Maraming salamat po, Ginoong tagapamahal ng hukom. Meron lang po ako mga tanong. Maiksi lang po ito. Saan po kayo pinanganak? Sa Nueva Ecija po, Your Honor. Nueva Ecija. Opo. Saan po kayo nakatira ngayon? Sa Manila po. Manila. Saan po kayo nag-aral? Central Luzon State University po, ng accountancy, and then Saan Arellano po, University ng Juris Doctor. Okay. Saan po kayo nakaikot na sa bansa natin? Nakaikot na po ba kayo ng Mindanao, sa Bicol? Marami na po akong naikutan, hindi ko na po maalala lahat, Your Honor. Opo. Kayo po ba ay nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo. Saan po sa BARM? Sa Sulu?
Sa Basilan, Maguindanao. Hindi niyo po matandaan? Hindi ko Mauubos po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte, Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po ako na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation. Ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun? Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po, konti lang po oras ko, hindi po final. sa AOM po, yung AOM po hindi pa final. Hindi po final. Opo. Kayo po ba ay naniniwala na ang mga confidential agent ay dapat magpakilala? Sabihin ng kanilang mga totoong pangalan? Wala pong provision as to that po sa joint circular, Your Honor. Opo. Kayo po mismo, palagay niyo po, sa personal po ninyong pagkakaintindi, ang mga confidential agent dapat po bang magpakilala? Since that calls for an opinion, hindi po ako authorized to express that, Your Honor. Ano pong definition niya ng confidential? Based on the joint circular po, ang confidential expenses ay yung... Hindi po expenses, confidential lang po. Bilang kayo po ay abogado, ano pong pagkakaintindi niyo sa confidential? I'm classified po, Your Honor. Okay. Boss, sa next na lang po akong round. Thank you, Senator Salamat Judge po. Padilla. You may avail of the second round. Next would be Senator Judge Marcos. You are recognized, ma'am. You may proceed when you're ready. You have 2 minutes. Thank you very much, Presiding Judge. Okay, kanina sinabi mo na hindi ka umabot doon sa notice of allowance pero andun pa rin sa ICBAO nung na-release yung notice of suspension, di ba? Yes po, Your Honor. Okay. So, doon sa notice of suspension, katulad ng disallowance, na sabi mo, kahit wala ka na ron, you were made aware kasi nabalitaan mo, pinagbawal ba ng COA yung mga confidential expenses dahil peke o fictitious, gawa-gawa lang yung mga AR? Anong pong notice yung tinutukoy niya po, Your Honor? Doon sa mga AR ng OVP, meron bang sinabi na gawa-gawa lang, hindi tunay, peke? Dahil hindi basis para magkaroon ng findings po doon sa mga sinasabi niyo. So ang sagot, no. Walang sinasabi na fictitious yung AR. At doon sa AOM, pati sa suspension, gano'n na rin sa ND, sinabi ba ng COA na yung AR and documentary evidence of payments, yung DEP, peke, falsipikado, huwad? Since hindi po yan yung focus ng audit po namin, wala po kaming findings about that, Your Honor. Sinabi ba doon na falsipikado yung DEP at saka yung AR? Na it was forged, kumbaga? Wala pong ganong findings, Your Honor. Wala rin, di ba? At doon sa mga pangalan ng mga recipient ng award, tama ba ako sa pagkaintindi na hindi rin sinita ng COA yung mga kakaibang pangalan tulad ng Mary Grace Piatos, Andy Lim, etc. Ang sinabi at binanggit talaga ng COA ay yung mga datos na hindi tumutugma. Tama ba? Since what we did is compliance audit po at wala namang provision yung circular as to the use of aliases, yes po, wala po kaming findings about Kasi that. sabi mo nga, neither allowed nor prohibited. Tama po. So, doon sa AOM at sa notice of suspension,
the names of these reward recipients was never raised by COA, di ba? Yes po. Tama. Dahil nangyayari talaga na kakaibang pangalan ang binibigay kapag confidential or intelligence fund. Kaya isa pang tanong ko, dun sa notice of suspension, pati na rin sa ND, ang pagkaintindi natin, final ba ito o hindi? Kapag sinabi po kasing notice of disallowance under the joint circular, meron na pong obligation to restitute agad. Tama, final siya sa COA. Pero kahit ang desisyon ng COA, pwedeng dalhin sa Supreme Court para maging pinal na pinal. Di po ba? I-clarify ko lang po, kapag dumating na po kasi sa Supreme Court, ang tanging ground na lang po dyan ay grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. So wala na pong kinalaman po yung factual matters. Ganun nga, talaga naman na matters of fact, hindi naman rin na-raise sa Supreme Court, tama ka doon. Pero hindi pinal. Pwedeng dalhin sa Korte Suprema. At no point are these final. I-clarify ko lang po yung decision po ng COA to restitute ay hindi po apektado nung pag-file sa Supreme Court. So kahit mag-file po sila ng petition for certiorari sa Supreme Court, kailangan na po nilang ibalik kaagad. Kasi yung pendency po ng petition for certiorari, hindi po niya na-stay yung obligation to Naintindihan restitute. natin yon, pero hindi pa tapos ang kaso. Pwede pang dalhin sa Korte Suprema, hindi po ba? At saka dun sa notice of suspension, balikan ko lang, was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? That is a presumption po under the joint circular. Misappropriated ba yun? Kindly wrap up. That is a presumption Judge po. Marcos. Hindi po kailangan directly sabihin kasi nagkaroon po ng presumption. Pero hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Kaya nga. Kindly wrap up, Senator Judge Marcos. Yes, Yun, avail of I round two. am done, but I have questions kung may second round. There will be a round two, and I will register you.